para yung bundok mapapangalagaan. Kasi sabi ko, hindi pwede kasi tirahan to ng mga Aita. Sabi ko sa kanila, ayokong isang araw na lahat na lang ng bundok ganito. Gusto ko pag uwi ko ng Palawan, pagmamalaki ko na, yung bundok na yan, isa yan sa binoto ko na may kahit LGBT ako, ayokong magalaw yung bundok na magkaroon ng modernization. Sabi ko kasi kikita naman kayo kahit walang kalsada eh. Dahil kung gusto ng tao, kagaya mo po, naging inspiration kita na kinaya mo. Kaya sabi ko sana 10 years, 10 years from now, ganun pa rin si Malabne, protected, preserved. Ayoko siyang magalaw talaga. At saka sana kahit hindi ako yumaman financially, yung maisip na ako ng mga Aita kung ano nagawa ko dito. Ako po si Kagawad Ma'am Shi Arnel. Bali ako po magiging tour guide niya pala. Dito po talaga sila yung mga kasama ko, mga katutubong Aita. Tatay Karang, and saka si Mama Lolit. Si Tatay Karang siya po talaga yung nag-iigib doon kahit napakahirap, pero ginagawa yan. And then si Mama Lolit naman siya nag-assist pag gusto magpaluto, siya naman po yun. Tapos si Baby naman, nagtutour guide din sila at nagbubuhat ng mga gamit ng mga porter po natin. Siya naman po, kahit estudyante siya, sinisingit niya yung pagbubuhat para pambaon-baon niya. Ayan po. So, lakad natin siguro dahil mga first timer kayo, so abutin tayo ng 2 oras. So, I think we should pray now. Dear Lord, maraming salamat po sa napakagandang panahon binigay niyo po sa amin. Gabayan niyo po ang mga bisita natin, Panginoon, maging ang aming mga guides at mga porter natin, Panginoon, Lord. Wala po sanang kapahamakan mangyari sa amin. Pagpunta at pag-uwi, Lord, naway kayo po ang maging anghel namin sa aming paglalakbay na ito sa napakagandang kalikasang ibinigay niyo po sa Olongapo City, Lord. Ang lahat ng ito hininingam sa inyong anak na si Jesus. In Jesus' name, Amen. So let's go. Time check. So it's already 4:53 a.m. At nandito tayo ngayon sa... Nasaan tayo ngayon, Sir Arnel? Sa Iram po, covered Iram. court, yes. Meron kayong mga joiners dito? Yes kapag po, meron po. Dapat po ngayon meron, kaso nahiya sila nung nalaman nilang may mag-shoot. Bakit naman? Pero Mahiya. usually po, pinapaalam niyo sa kanila kapag aakyat kayo. Yes po, yes po. Kailangan ipaalam talaga sa tribal community, sa pinaka-head nila po. Recently, nakatanggap kayo ng Tourism Excellence Award. Opo. Congratulations. Thank you. And congratulations din po sa grupo ninyo. Nako, salamat po. Na-imagine mo ba na yung effort mo in promoting Mount Malabnay would lead to this kind of recognition? Sa totoo lang, kaya nung nag-speech ako, sobrang naiyak ako kasi hindi ko in-expect. Kasi ang alam ko lang, tutulong lang ako sa mga katutubong Aita natin, pabigyan sila ng livelihood na sobrang makakatulong talaga sa kanila. Dahil sanay po sila sa bundok, so naisip ko na mabigyan sila ng work na talagang akma-akma sa kanila. Sino po ba si Arnel Gervasio noon? Paano? Ako po ay galing sa probinsya ng Masbate. So, Masbate kayo? opo, laki rin po ako sa bundok na talagang sanay na sanay ako. Yung buhay kasi ng mga katutubo at saka buhay naming mga Bisaya, halos pareho lang. Mahilig kami sa bundok, sa nature talaga, dagat, falls, ilog. Kaya nung makita ko yung bundok ng Malabnay, parang nandun lang din ako sa lugar namin. Tapos napunta ako sa Olongapo City para magpuntahan yung nanay ko, which is nag-work naman siya dito. So, dito na po ako nag-aral sa Olongapo City. Kaya nung kabataan ko naman, madalas ako sa Mampueng, which is rin po sa mga lugar ng katutubong Aita. Ito na po Ito na ba ang simula ng ating... Yes, ito na po yung start ng ating hike area. Pero usually po ang Mount Malabnay, pataas po ba siya o pababa? Pataas Mostly po talaga. kasi karamihan namang ng daan niya, banayad lang. Pero hindi naman sobrang kagaya ng sa Baguio, kagaya ng sa Sambales sa pataas. Pero kasi pag nakikita ko yung mga post mo, parang sa ibabaw, parang Worth it naman po. fulfilling naman siya Yes, after pag nakita mo, no? Yes. Ayan. O, baka madulas kayo dito sa bakal. Ito ang tulay na ginawa nila. Kasi ito ma'am, dinadaan ng mga estudyante. Dito po namin nilalo yung mga gusto po mag-prenup sa wedding po kasi sobrang ganda po dyan. Para po siyang New Zealand yung theme niya. Tapos dito po nagpupunta yung mga estudyante pagkatapos ng school. Yan, mga nagsushooting, mga nagre-relax. Yan pong na yan, iconic na tulay na yan, dahil na nag-shooting dyan. Yun yung pinuntahan nila. Yes po. Ayun po, yun po yung Mount Malabnay, may tower na yon. Yung may tower na yan, siya po yan. Mukha lang po siya mataas pero pag alam nyo po yung yung trail,
Hindi po siya mahirap puntahan. Yung mga guide namin, guide po talaga sila. Mauna pa po yan sa atin kasi taga-check sila kung may ahas po. Yan ang purpose nila. Siya si Isa. Ito si Aya, yung lalaki si Pogi. Masaya sila pag-akit ng bundok. Kaya yung inspirasyon yan. Ilang taon ka naman, ma? Parang wala lang. Sanay na sanay yan. wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like Papa, ikot ko siya sa malaking bato. Sorry dito, pero ito po yung way na to, papunta po to sa Mampueng, Aita community. Ito po siya parang boundaries ng Irap at saka ng Mampueng. Ay, may kabayo po kayo? Nagdadala ng food. Siya yung, Ay, wow. siya yung ginamit namin para makabuo ng CR doon sa taas. Yung kabayo? Hmm. Ay, gusto ko mamit yan. Si Bagwis, si Nanay, dito rin siya tumatawag, titinda siya ng mga ganyan. I'm on my way now. Parang konting ano na lang, doon tayo sa bahay. Oo. Pag nakita niya na yung bahay ng Unggoy, yun na. Si Unggoy, ang name niya si Sister. Sister. Oo, pero galit siya sa mga babae. Ayaw ko nakakakita kayo nung sa baby, pangontra. Oo, sa mga pang-usok. Andito, ang dami oh. Buto pala yun. Oo. Nakala ko po beads lang na pula. Hawak ko ang beads. Oh, and I don't know what I'll find O, ang tawag naman namin dito ay kakawati. Perfect to sa mga aso na may mga pulgas, galis. Ito po. else to be able to find myself. Should be Nung bagong bakwit kasi kami dito na na-open kami kasi hindi kami sanay tinatawag ng kulot-kulot, ita-ita, hindi kami nagagalit kami. Lalo na ako anuhan ako sa dahil magtitinda kami sa bayan. Sabi sa amin, ay tignan mo yung mga alta mo nagtitinda, marunong din pala. Ay, sabi ko naman, kahit ita kami, sabi ko gano'n na marunong din kami sa inyo. Ayaw namin kako yung nanghingi kami. May naman kami kakong maghanap buhay. Ay, wag nyo naman kaming i-ismulin porkit aita kami. Sabi na. Tapos nung nag-aral din yung mga anak namin nung bago kami dito, discrimination yung mga bata. Sila pag aita, parang yung bata nahihiya na pumasok. Tapos nung nakakapag-aral na din yung mga bata. Hanggang ngayon mayroon ng aita na teacher, abogado. Kaya yung mga aita ngayon nakikipaghalubin sa kagaya nyo. Hindi na rin kami nahihiya. Ito na po si Sister. Welcome to Mount Malabne. Ito na po yung pinaka-information booth natin. Dito na po tayo mag-aano lahat. Ito po yung source ng tubig papuntang New Cabalan at saka Olonga po. Ito pinaka-prime source. Tanawin. So, sabi mo kanina, ito yung Siya yung tinatawag na puno ng mga Aita na labne. Isa siyang uri ng puno. labney. Labne po. Kasi ibig po sa ng labne, matinik. Ayan Labney, po, matinig. oo. Kaya Ito po, pala, yes po. From dahon hanggang sa katawan, matinik siya. Na dito lang siya natatagpuan sa malabne. Kaya lang siya tawag na malabne kasi malab, ibig sabihin po ng malab ay malago. malago. So labne, together, labne at malab, malago, malagong puno na malabne. So ayan siya. Dapat talaga, sabi ko, ano kayo maganda yung pangalan dito sa bundok na to. Then inas ko yung mga tagang unang-unang tao dito, which is yung mga elders na mga katutubong Aita na nandyan sila kanina, mga nagtatanim. Ang gusto nila yung pangalan ay malabne from the puno na malabne kasi dito lang siya matatagpuan sa bundok na to. At mahalaga to sa mga Aita kasi naging produkto to ng paggawa ng duyan, ng mga yantok. Yan po siya. Para mga ito yung ginagamit nila. Mm-mm. Sir Arnel, so finally, nakarating na tayo dito. Yes, and Diyos ko po. congratulations sa iyo, Miss Brina. World-breaking record kasi actually po first time na nagkaroon ng ganito katagal na lakad.
Kasi talagang hindi ko na-expect na abutin tayo ng 5 hours. Pero 5 hours, Oo. 5.5, no? Pero congratulations sa'yo kasi you Mm-mm. made it. Talagang, Wala daw yan sa tagal, kung Oo. gaano mo katagal. yun nga, yung tinakbay. sinasabing pag gusto mo talaga mapuntahan, gagawa mo ng Oo. paraan. Yes. Kasi Thank you. I'm God, so proud of myself. yes, kaya talagang ako sa'yo, saludo ako sa'yo dahil plus size, pero kinaya. Plus size. Pero kinaya, di ba? Yung mga, Oo nga. yung mga iba talagang takot, sabi ko, So kakayanin din talaga nila. kahit sino naman po talaga, pag gusto talaga, Mm. kakayanin. Ngayon, nandito tayo. Finally, na-reach natin yung summit point ng Mount Malabnay. Yes, and tinawag namin itong Camp Katutubo. The history of this place is kasi nung pandemic, dito nagtakbuhan yung mga katutubo sa taas na to. This is the safest place for them. Tatakot kasi sila nung panahon na yon. I thought, iniisip nila, akala nila katapusan na ng mundo. So, akala may zombie na gano'n. So, dito Oh, sila nagtago. Kaya, Ganun ang tinawag namin interpretation siyang nila. Camp Katutubo, kumbaga kampo ng mga Aita, itong lugar na to. So, pag nandito ka naman, matatanaw mo yung dagat. So, pag Oo nagkaroon ng tsunami, safe ka rin dito talaga kasi talaga nasa pinakataas kami eh. Ito na yung pinakatuktok talaga ng New Cabalan. Napakaganda. Napakagandang Yes. tanawin. Pagka nandito ka, talagang nature. Pag yan, nature. Pag dito, nature. Pag yan, nature. So, wala ka na Decide kasi is Pampanga na. Ay, yun, dun sa side Oo, na tapos yun. ito naman ay Zambales na. Mm. Ito naman ay Bataan na. Talagang napapalibutan tayo ng magagandang lugar. Kanina nga habang nagpapahinga ako, parang di ako makapaniwala. Para siyang AI na, no? Oo. Sa sobrang ganda. Oo. Kaya, para sa mga gustong makarating dito sa... Hindi mo pa naapakan yung Karang Ranch. Parang sila kanina, yung tatlo, na-win down sila. Sabi, ang ganda. Parang nakikita na namin to. Parang same din po kanyang reaction. Parang AI lang. Akala namin, hindi namin makikita to ng person. Kasi nakikita namin to sa wallpaper lang ng computer. Yeah, parang ganun nga. Parang green screen lang. Oo nga eh. Kaya sabi ko, thank you at naisip ng kontento na ma-feature yung lugar na pinaghirapan namin. Which is talagang congrats sa atin kasi pareho tayo na awardan ng Excellence Award sa pagpo-promote natin ng Olongapo Yes. City. Kaya mabuhay ang kontento dahil nabibigyan nyo ng... Ako kasi yung taong tagahanga ng tumutulong para makilala ang lugar natin sa not only in Olongapo but in entire Philippines and the world as well. Speaking of tumutulong, Sir Arnel, sa tingin mo, paano makakatulong ang Mount Malabnay sa tourism industry ng Olongapo? Okay po. Para sa akin, ang Mount Malabday kasi, it's a mountain. So parang hindi naman lahat ng guests gusto ng dagat. Hindi lahat ng guests gusto ng ilog. Hindi lahat ng guests gusto ng swimming pool. Hindi lahat ng guests parang modern. Gusto nila talaga yung something na tahimik. Ito kasi dito mo matatagpuan talaga yung kung gusto mo ng calmness, ng katahimikan, nandito sa Mount Malabnay. At Tas- hingal. Mm-mm. At hingal. Kasi parang ayaw mo ng toxic na lugar, nandito yan. Kasi sa gulo kasi nang nangyayari ngayon sa atin, yung lahat ng mga guests na pumunta dito, tinatanong namin, anong nagustuhan niyo sa Malabnay? Bakit ito? Sabi na kasi parang sanctuary of silence. Yun ang laging nilang term. So makakatulong po ito sa Olongapo kasi in terms of kasi napag-usapan namin kung pag na-ordinansahan to kasi i-open namin talaga siya sa city. Kasi makakatulong to kasi hindi lang kasi sa city especially sa katutubong Aita. Matutulungan natin ang in a way na sa livelihood na ang katutubo natin ay hindi na kailangan bumaba ng city. Kumbaga kami na inaakit ng mga tao. Yes. Parang siya rotation of pagkakaroon ng income. So para sa akin, makakatulong na malaki sa city to. Hindi pa kasi ngayon nag-start pa lang kami 2 months pa lang pero nakakatulong na kami kahit paano. Yeah. Kasi nakakapag-promote kami. So yung mga travelers from other places like Baguio, La Union, Manila nakakapunta dito. So from them, 'di ba, siguro kami kahit paano sa syudad natin. Yes. So para maging urbanisado to, yes, no? in the future for me siguro mas magbo-boom to sa tulong ninyo ng kontento. Thank you at talagang alam ko na magbo kasi ako mismo ay fan po ng kontento. Lagi po ako natutuwa sa mga pinifeature nila kasi yung mga food, alam ko po yung mga contents niyo, food at saka yung magagandang places ng Yes, lahat naman po na tayo, ganun din ang hangarin natin yung makatulong lang din. Lalong-lalo na sa mga katutubo dito na yes kanina sila nanay, sobrang hirap, di ba? Parang linggo-linggo kailangan wala silang makalimutan na mga pangangailangan nila. Pero sobrang sanay na rin naman na sila, no? Opo. Yeah. Dahil po nagsisimula ng makilala ang Mount Malabnay, how do we make sure na
napoprotektahan pa rin natin ang kalikasan? Okay po. Bago po namin siya inopen, so dalawa kasing samahan dito. May samahan ng magsasaka at mga elders natin. So from time to time, weekly kami nag-uusap. Meron kaming parang weekly forum na okay lang na wag kumita, wag lang masalaula yung lugar. So doon kami naka-focus talaga sa cleanliness and greeniness ng lugar. Ayaw namin siya madugyot. Kaya meron kami tinatawag na environmental fee para doon sa ano na yon, doon po na nagsasama-sama yung mga kabataan na AITA, yung mga kalalakihang AITA at kababayang AITA para ma-maintain yung linis ng daanan. Kung napansin niyo po yung yung area, wala kayong makikita kahit anong plastic talaga kasi ayaw talaga namin ng ano. So doon kami nagpo-focus sa basura talaga, ayaw namin. Doon po kami nagiging proud. Yes. Doon po siguro nakita ng organizer ng tourism, kaya ako nakuha yung Excellence Award kasi hindi lang sila nagbase sa ganda kundi pati yung kalinisan, yung nakakatulong sa community yung project ng tourism na to. Ang galing nun kasi hindi lang tungkol sa pera, nandun din tayo sa kung paano natin preservation and protection. pahalagaan. Yes, kaya ako sobra akong thankful kay kalikasan. kay Councilor Baloy na may hawak po ng komitiba ng tourism kasi yun yung nakalagay sa namin sa ordinance namin na protection of Mount Malabni. Ayaw kasi namin siyang tawagin tourism hub kasi ayaw namin ng ganun. Gusto namin siya tagang parang Sierra Madre na tagang naka-protected siya yung nakalagay doon yung namin kasi syempre may mga rin kasi na gustong pasukin like yung solar farm nga. So ayaw namin na mangyari yung gano'n na maging parang mukhang AI. Yeah, tama. Sir Arnel, gusto ko pong malaman, para sa mga kabataan na gusto rin nilang, who also want to make a difference in their community, what's your message to them? Okay. Sa lahat ng mga bata na gustong magkaroon ng impact sa kanyang tinitirhan o kanyang ginagalawang lugar, huwag kayong matakot sumubok kasi ang pagiging isang leader ay hindi to agad-agad nagiging impactful at hindi agad-agad to effective. Dapat magsisimula kang mangarap. Mangangarap ka in a way na wala kang sasagasaang tao. At syempre, mangangarap ka ng talagang alam mo sa sarili mo na kaya mong itawid. Kasi kagaya ko, isa akong LGBT. Sino ba mag-aakala na kaya ko palang maging leader? Yes. Nag-umpisa na ako. Minsan kasi may mga ang mga tao para bang pag nangarap ka, sinatawag naming mag-manifest ka na hindi yung parang pangarap lang, dapat lagyan mo ng action. Kilusan mo yung pinapangarap mo, samahan mo ng kilos at syempre dasal na na wag kang susuko kasi maraming pagsubok talaga pag nangangarap ka. Hindi lahat ng pangarap akala mo ganun kadali pero marami talaga mga pangarap na may magda-down sa'yo na dapat ang una maniniwala sa sarili mo. Totoo yan. Na kaya mo. Hindi yung takot ka kaagad. Kasi pag hindi mo parang natatanda ko kanina sinabi Miss Bray na pag hindi ko sinubukan, hindi ko mapupuntahan. Yeah. So parang yung line na yun, tumatak sa kasi ako observer ako, listener ako. Pag may guest ako. At marami kang natutunang lines sa akin Oo, today. mga lines today. Hindi ko siya makalimutan. Kaya sobrang natutuwa ako. At saka nakakatuwa lang kasi idol kita noon pa man. The first day kita nakita sa pageant na nag-judge tayo together. Sabi ko, nakakatuwa naman siya. Parang na-empowered ako sa kanya. So parang nakakatuwa na. Ganun po ako. Hinuhugutan ko yung ginagawa kong community. Kung anong magagawa ko sa kanya. Yes. At gusto ko lang malaman na isa kang inspirasyon. Ay, salamat. Para sa lahat. 5 or 10 years from now, kapag sinasabi ng mga tao ang Mount Malabnay, kapag nababanggit nila ito, ano ang gusto mong maalala ng mga tao? Ako kasi, naiyak ko. Hindi kasi para sa akin tong Mount Malabnay kasi, Okay lang yan. hindi kasi sa akin naiyak ko kasi sabi ko sa kanila, pag natalo ako sa pagiging kagawad ko na kasi barangay kagawad ako ng barangay New Cabalan. Sabi ko, uwi na ako sa Palawan. Sabi ko sa kanila, sana pangalagaan niyo yung bundok kasi ito yung nagbigay sa inyo ng hanap buhay, ito yung nakilala kayo, at ito yung alam kong dinala ko ng Diyos dito para yung bundok mapapangalagaan kasi ito pala yung bundok na inilabang ko na bumoto ako ng no. Sabi ko, hindi pwede kasi tirahan to ng mga AITA. Sabi ko sa kanila, ayokong isang araw na lahat na lang ng bundok ganito. Gusto ko pag uwi ko ng Palawan, pag mamalaki ko na, yung bundok na yan,
isa yan sa binoto ko na may kahit LGBT ako, nagkaroon ako ng bayan para ipaglaban sila. Kaya sana 5 to 10 years from now, ayokong magalaw yung bundok na magkaroon ng modernization. Sabi ko kasi kikita naman kayo kahit walang kalsada eh. Dahil kung gusto ng tao, kagaya mo po, naging inspiration kita na kinaya mo. Kaya sabi ko sana 10 years from now, ganun pa rin si Malabne, protected, preserved. Ayoko siyang magalaw talaga. At saka sana kahit hindi ako yumaman financially, yung maisip na ako ng mga Aita kung ano nagawa ko dito. Kasi kilala na ako na ako yung nila, mamshi nila. Kasi yung sabi ko sa kanila, may nanay na kayo, may tatay pa kayo sa akin. Hindi lang ako parang public servant na hanggang doon lang sa kwarto ng barangay, nagpapalamig. So ako dito, gusto ko talaga yung maramdaman nila yung puso ko na na hanggang sana sa mawala ako, nakatatak na ang ko sa mga katutubong Aita. Ako rin, Sensya na Sir po. Arnel. Gusto ko lang din malaman mo na itong pag-akyat kong to, isa to sa mga hindi ko makakalimutan. At gaya nga ng sabi ko habang kumakain tayo kanina, sabi ko, iba-iba pala talaga ang yaman ng tao. Kanya-kanyang pamantayan, Opo. hindi lahat tungkol sa pera. At nakikita ko yung mga katutubo natin na kung gaano sila ka-thankful sa mga bagay na meron lang sila. Kasi lahat naman magiging maganda. Lahat magiging masaya basta kontento ka lang. Yes. Di ba sinabi mo yan kanina?